Sa pinakauling balita, isang malawakang kilos protesta ang naganap ngayong araw sa tapat ng Malacanang, kung saan libo-libong mamamayan ang nagtipon-tipon upang ipanawagan ang agarang pagpapatasik kay President Kuting Jr. at unang ginang Liza Marcos. Ang naturang pagkilos ay bunga ng matinding galit at pagkadismaya ng mga tao sa umano'y talamak na katiwalian at kapabayaan ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga organisadong mga protesta, matagal nang bumabalot ang mga isyong ito ng korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay sa pamahalaan na nagresulta sa malawakang kahirapan at kawalan ng oportunidad para sa marami. Nakisali sa kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan mula sa mga manggagawa, magsasaka, kabataan at mga profesional na isinisigaw na tama na, sobra na, palitan na. Ang mga demonstrasyon ay nananatiling mapayapa, ngunit matindi ang kanilang determinasyon na makamit ang pagbabago sa pamahalaan. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Malacanang na nagsasabing nananatiling matatag ang administrasyon ni President Kuting Jr. at handa silang makipagdialogo sa mga lider ng protesta. Gayunpaman, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Menjola at iba pang lugar upang ipakita ang kanilang suporta sa panawagan ng pagbabago. Sa ngayon, inaasahan ang mas marami pang pagkilos protesta sa mga darating na araw hanggang makamit ng taong bayan ng kanilang hangarin. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ayusin, hayop kayo. Kung ako lang talaga, isasara ko kayo yung tindahan nyo. Kung ako lang talaga. Kaso hindi ako no? I am not the anointed one. I'm not, no? Pero lang kung nagkagera bigla and then by sheer turn of events, biglang we find ourselves na, uy, wala nang gobyerno, tayo na lang natitira dito kami na lang ang gobyerno. If that happens, pero we will not take down any government, we will not take down. Sabi po ni Edwin Channel, Sir Foodie, kailangan din muna malaman ng buong mundo ang katotohanan bago mag-EDSA. Maganda rin yan. Maganda yung mo, Edwin Channel. Pero yun nga guys ang hinahabol kasi natin dito yung June Itong June. Kaya nga itong si Kapitan Dado, mga kaibigan, nag-challenge siya. Nagbigay siya kumbaga, challenge niya guys na ano kaya kung one time, big time na lang tayo, isang ganon, isang bagsak, EDSA na, tapos. Parang ganon, no? Pero, syempre, maganda rin yung information dissemination, no? Yung mga information po pinapakalat natin, no? Sa buong mundo. Kasi guys, marami din tayong mga Pilipino, mga kababayan, mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin sa abroad. Lalo na po yan sa Japan, 'di ba? Meron po tayo sa sa Sabado sa Japan. Tapos meron pa tayong darating sa Pampanga, meron pa tayo, tapos meron pa tayo sa Hong Kong. So, sunod-sunod po guys, no? Maganda rin yung ganun, dissemination yan Pinapakalat mo yung kung ano po talaga yung nangyayari sa Pilipinas, no? Kasi importante din yan guys Pero, eto nga, challenge. Bakit po nag-challenge si Kapitan Dado? Kasi nga guys, walang ebidensya Wala tayong naipakitang ebidensya. Kung meron sana, tapos na sana lahat yan. Parang ganun yung gusto niyang sabihin, mga kaibigan Evidence po. Kasi nga, syempre guys, hindi ka naman makakagalaw talaga kung wala kang maipakita. Sabi ni Corazon Austero, tama po, Corazon Austero. Napanood ko kay napanood ko kay Spokes kanina. Pinagplanuhan po na isuspende po si Baste. Pati ba naman si Baste? Yes, hi, Celeste Saito, Maisog Saitama. Saitama. Saturday. How I wish na Maisog will be in EDSA. Ito, pakinggan nyo mga kaibigan. Pakinggan nyo itong sasabihin po ng Kapitan Dado, guys. I do not have that tally na. Pero yung manifesto na sinimulan ko hanggang malagay mo ng give and take 20, no? 1 million yung nagagalit na tao.
Tapos sasabihin, hindi pagising yung mga tao. Okay, kailan magigising yung tao? Baka hindi magising na yung tao. Walang pakialam na yung tao. Nagsawa na, kakarali. Nagsawa na. O, nagrally nga sila pastor di ba? Yung KOJC. Kung ganong karaming KOJC, sayang yun. Pero, kakadelay, lumakas ito, tumubo pa yung maraming ulo, no? Maraming ulo, hydra. Wala na. And the only way you're gonna do it is you bring out the evidence or effective immediately. Boom, bagsak, one time, big time. May isog. I'm sorry, no? May isog rallies all over. Ngayon, abroad. Isa rally outside the country. Yun. How I wish na may isog will be in EDSA. EDSA. Sige, alaman na tayo. One time, big time. Isang rally lang, may isog. Challenge. Isang rally, may isog. One time, big time. May permit o wala? Hindi, sino ba may-ari ng Pilipinas? Ba't ano permit ang pinagsasabi ninyong putas? Ano, huli nyo? Kung confident kayo na marami na talaga, isang maisog rally sa kalsada, mag-June 12 kayo, yun, San June 12, sandung, bagsak, tapusin na. Paano? Di pa hinog. Wala. Yun yung weakness. Alam na Malacanang yun. June 12, wala mangyari dyan, June 12. June 12. Kahit ako magtawag, tumayo ako dyan, o si Metran, tumayo dyan, magsama-sama kami, June 12. Ano mangyari? Hindi pa hinog. Hindi po punta mga tao. Walang magtatawag. Kahit kami, lumabas litid namin, nandito na kami ngayon. Kahit magganon kami, ay nako, wala rin. Sasayangin lang namin yung sarili namin sa isang effort na nagpakaano kami, yung nagpakabaliw kami for what, no? Kaya nga sayang, ang pinaka-the best dyan, mag-guerrilla na lang tayo, magkagera, kasalanan ba natin, nagkagera? Doon kami, proactive, magdedependa lang kami. May nagsasuggest sa inyo, sir, isipin nyo kasi tanggalin si BBM. Bakit nyo kami pagdidiktahan ng kung ano yung gagawin namin? Kayong gumawa, yung mga nagsasuggest. Kayo ang lumabas, kayo mag-lead, at kayo ang magpababa kay BBM. The problem is, hindi nyo rin gagawin. Walang gagawa. Kasi yung gusto ninyo na magli-lead, hindi pa hinog, hindi pa pwede. Kaya nga, naghihintay ng opportune date, yung tamang date. The problem is, yung taong gusto nyong pababain, nag-iisip din. Yun yung problema. Kaya nga, pagkat tayo ginera at sinubo sa gera, isang incident lang yan sa West Philippine Sea. Nagaganti na tayo, gaganti na. Ay, nako. Anong gagawin natin? Civil war tayo? Hindi natin pwede mag-civil war. When there is war, we cannot go on our own civil war. May conflict ka, may kalaban ka sa labas, tapos internally may civil war ka. Ano ba yan? Matatalo tayo. Hindi pwede yun. Kaya nga, when there is war, we have to unite. So, paano kung yun ang iniisip ng Malacanang? Kami, ang iniisip namin, kawawa naman yung bansa natin, kawawa naman ang Pilipinas. Putang yung mga politiko to. Tarantado kayo mga politiko kayo. Isusubo nyo kami sa gera. Tapos, ang kawawa, yung mga taong bayan. Kaya nga, maghanda na lang. Yun yung kaya naming mag-lead doon sa party na yon. Pero yung politika, bakbakan ng politika na yan kasi may kanya-kanyang follower. Ay, nako, sige, you follow them. At pagka sa kanila kayo maniwala, at kung kunyaring magkagulo, sige,
You follow each other, you fight each other, mag-civil war kayo. Sa amin, yung ayaw ng civil war, dito kayo sa amin. Ang amin magprotekta lang ng taong bayan. Ang kalaban kung sino yung kalaban. Yun yung sa amin. We are not even going to get involved in the taking down of Bongbong Marcos, even if he's bangag na. Because it's beyond us. It's beyond politics na kung kasi nilabas nyo yung ebidensya kaagad, di bangag talaga. Ang hirap nito, gusto nyo mag-lead yung sundalo, yung AFP, PNP, gusto nyo mag-withdraw ng support. Hinohold nyo naman yung ebidensya. Kailan mag-withdraw sa support ng AFP? Pagkahinog na. Ano ba yung ano na yan? Tapos magagalit tayong lahat na ang mamahal ng bilihin, ang kawawa ang Pilipinas, tuyo na yung natin, treasury, wala ng pera, ginastos na, nakulimbat na lahat. Yun yung nababasa ko mga comment. Hindi natin alam kasi yung... And then we support BP Sara, siyempre, Duterte. We support BP. Nakikita nyo nga yung BP Sweet pa sila, di ba? Ang salita ng BP, paano yung bigas? Anong statement ni BP? Anong statement sa mga nakawan? Anong statement sa PCSO? Anong statement sa mga nangyayari? Wala. Because he's the Vice President. Presidente yung may statement. Hindi siya. Anong statement sa foreign policy? Siyempre, hindi siya mag-statement. Presidente nagde-declare walang oposisyon. Batipe, o anong gusto niyo mangyari? Didiktahan niyo yung BP na kung ano yung gagawin niya? Ewan ko nga Kaya nga, magulo tayo. Ngayon, habang nagugulo tayo, nakapokus lahat sa politika, walang nag-iisip na, paano kung nagkagera bigla? Yun. Okay, no? So, pupuwersay na ganyan. Nako! Because you're forcing him na to do something because it is his survival ng pamilya niya, survival ng administration niya. Pagdating ng June 30, eligible na siya natanggalin ng taong bayan. And yung taong bayan ang poporma yung utak at yung damdamin, galit na ang taong bayan. Yun yung problema natin. Napipilit, hindi lang yung maihinog si BP Sara, pati kayo taong bayan, tayo, ako, lahat tayo, I'm speaking from the heart, na pati tayo hinihinog ng pilit, maihinog tayo na mangalsada tayo para ma-install yung susunod at tanggalin si BBM. And I disagree with that now. Bakit? Kasi from kaka-vlog, nakikita ko, teka muna, magsa-self-destruct naman talaga yan Kasi, kung nilabas ninyo yung ebidensya, right there, tapos na Wala nang usapan itong bigas-bigas na tarification na yan. Wala yung usapan na kung ano-anong kakagera tayo. Hindi nga makapagsalita to sa Singapore na etc. Hindi makakapunta si Zelensky dito na inimbitahan pa natin. Na ngayon tatanggap tayo ng mga ng mga refugee na pupunta pa sa June 15, 12 to 15 ng biyahe na naman sa Switzerland para pag-usapan yung peace. Na nagagalit yung Russia. Friends to all, enemy to tan tayo enemy to none. Why are we contradicting our foreign policy? Friends to all, enemy to none. Inibita mo si Zelensky dito, imbitahin mo si Putin dito. Ganun yung genuine na friends to all, enemy to none. Maglagay ka ng bases dito ng Amerikano, maglagay ka ng bases ng China rito. Friends to all, enemy to none nga So better yet, gawin mong, i-declare mo, neutral ang Pilipinas. Mga PI kayo, wala kayong pakialam sa inyo. Neutral kami. Walang gagalaw sa amin. China, lumagay ka sa ayos. At gegerahin ka namin. Sasabihin ni iba, hindi natin kain China. Yung problema sa inyo
Hindi natin kaya. Ano ngayon? Kaya nga ang problema, ang ano natin, Kongreso tsaka Senado, politika problema naman natin Ba't natin po problema? Tayong problema AFP. Hindi. Ang problema, politiko. Ever since, politiko. Had it been yung Senado natin tsaka Kongreso, binadgetan ng malaki armed forces. Because of the urgency of the matter, because of the geopolitical ek na yan, na doon papunta lahat. Sinasabi ko na nga, inihin ko na, if you are thinking, if you are a leader, you should be thinking biblical, in perspective. The best intel information coming from the Bible. Hindi, mga bopol Galit na si Kapitan Dado, mga bopols! Ayan po si Kapitan Dado, mga kaibigan. Ako guys, nakuha ko talaga yung ano niya yung sentiments po ni Kapitan Dado. Naintindihan ko talaga siya guys Alam ko mga kaibigan na desperate na rin siya, desperado na rin ito si Kapitan Dado. Lahat naman tayo Kasi nga mga kaibigan, si Kapitan Dado po guys, ayaw niya sa politiko. Ayaw niya sa politics. Kaya po siya ganyan guys. 'Di ba? Ayaw niya na ma-impluwensyahan siya ng politics Kasi alam niyo naman ang politics, 'di ba? Pag yan ang politics na naman ang mamumuno mga kaibigan, ma-impluwensyahan na naman ng politics, mawawala na naman lahat ng mga pangarap natin, guys. Ganon uli, babalik na naman tayo sa dati. Kaya nga si Kapitan Dado, guys, maingat talaga siya pagdating po sa politics. Palagi niyang sinasabi yan. Di ba sa mga vlog niya, palagi niyang sinasabi na ayaw ko sa politics. Gusto ko tao. Gusto ko kung magsiservisyo ako sa tao talaga, diretso. Hindi yung ang dami kasing, di ba sabi niya, ang dami mga ulo, lumalaki. Ibig sabihin nun, ang dami kasing nakikialam, ang dami, puro bisan nakakalito na. Kaya po ito si Kapitan Dado, guys, ang gusto niyang sabihin mga kaibigan, he wants to reach out, direkta po sa mga tao. Yun dapat talaga, para mabuo yung gusto nating, kunwari, gusto natin ng talagang one time, big time. Tao talaga dapat ang Kaya mahirap din mga kaibigan pag nagdedepende po at napasukan po ng politics, guys. 'Di ba? Alam niyo naman ibig sabihin doon, 'di ba? Pag napasukan po ng politiko ang isang organization, wala na. Sabog na 'yan. Kasi iba ang agenda nila mga kaibigan Pang sarili lang po, guys. Ang agenda nila. Kaya maingat dapat. 'Di ba? Kaya tama itong si Kapitan Dado Kailangan hindi naman sa pag-aano kailangan maingat din tayo mga kaibigan sa mga ginagalaw natin. Kasi nga once 'di ba katulad ni Kuting nung nangangampanya siya, 'di ba? Ang bait-bait niya mga kaibigan, akala mo hindi makabasag ng pinggan Ang ganda ng mga sinasabi. Ganito, ganyan. Pero nung nanalo siya, guys, anong ginawa sa atin? Iniwan tayo, 'di ba? Hindi nga sumasagot hanggang ngayon wala pa ring sagot. Magto 2 years na siya, hindi man lang sumasagot sa mga paratang, hindi man lang sumagot sa mga question na dapat yang sagutin or i-address siya properly. Wala po, guys. Kasi nga iba ang agenda ng mga politiko, iba Kasi yung katulad ni Kapitan Dado mga kaibigan na ang puso talaga nila, parang si Duterte yan Ayaw sa politics, di ba? Si Duterte ayaw niya ng ganyan. Ang gusto po ni Duterte mga kaibigan, serbisyo po sa tao diretso. Mahirap din guys sa totoo lang mga kaibigan Kaya nga, mahirap din magsalita Pero para sa akin mga kaibigan, kung nailabas sana yung ebidensya na yan, tapos na sana yung problema na yan Sa totoo lang wala pong pag-ano hindi naman natin din hindi rin naman kasi natin alam kung mayroon ba talagang mga video or mayroon ba talagang pictures, mayroon ba talagang deposition, ewan ko lang pero kung nailabas sana yun ahead of ito mga nangyayari, baka tapos na to Pero nga si Kapitan Dado, guys, kaya minsan nagagalit siya mga kaibigan kasi nga yung hinog kasi pag nahinog na, yung parang ganon, yung ayaw niya ng ganon Yung parang mayroon silang agenda, meron silang tina-target na agenda. Di ba? Parang ganon yun Pero para sa akin kasi mga kaibigan, gusto ko kasi guys, succession kasi yan Siyempre, pag pinababa si Kuting,
automatic, ang papalit dyan si VP Sara. Di ba tama? Kasi nga, yan yung sa batas eh. Nasa konstitusyon natin yan, no? The moment po ng isang presidente na napatalsik, no, or na-impeach, or natanggal, or na ano, ang automatic dyan, Vice President ang papalit. So, ang hinahabol kasi dito mga kaibigan, no, para lang sa ano, no, inulit ko lang to, sinabi ko na to, inulit ko lang, no, para lang sa iba nating mga kasamahan dyan na baka hindi pa nila alam. Ang hinahabol kasi dito guys, yung 10-year term ni VP Sara, yung tinatawag na GMA formula. Yung kasi hinahabol dun eh. Kaya gusto nila perfect timing. Kaya nga sinasabi nila hinog. Kaso lang, ang problema kasi dito mga kaibigan, sabi ni Kapitan Dado, paano nga yung mahihinog kung walang ang ebidensya? Yun kasi yun eh. Kasi kung meron sana yan guys, pwede na sana itong kumbaga, tapos na sana yung mga problema natin ngayon. Kasi nga, meron na tayong panglaban eh. Di ba? Well, ano lang naman yun, no? Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala naman talaga tayong alam dyan. Basta, ang sa akin lang mga kaibigan, sumusunod lang din naman tayo sa ating mga sources, di ba? Katulad si Kapitan Dado, pinapakinggan natin kung sino-sino pa yung mga narinig natin ng mga magagaling na mga political analysts. Di ba? Ay, maraming salamat, Almirol Abella. Ayan, tuslok dan na pala, oh. Sa mga hindi pa nagtuslok dyan, grabe, oh. Hindi pa kayo nagtuslok, oh. Nakalimutan na yata. Nakalimutan nyo na yata magtuslok, eh. Oo, Almirol Abella. Oo, parang ganun na nga. Ay, alam ko, ako naniniwala ako dyan, eh. Na unti-unti na po talaga, guys. No? Ini-unti-unti na nila. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba? Sinabi ko to kanina, eh. Na ang pag-invite niya ang pag-invite po ni Kuting guys kay Zelensky, yun na yung umpisa eh. Yun na yung sign eh na wala na, pabagsak na talaga tayo. Kasi bakit mo in-invite ang isang tao na alam mo naman sinira niya yung bansa niya. Tapos in-invite mo pa. Di ba? So yun yung tingin ko doon, no? Para sa akin lang naman, no? It's just my own ano lang, no? Sarili ko lang naramdaman ko lang parang ganun, parang teka lang, bakit kaya niya i-invite si Zelensky? Siguro talagang pabagsak na tayo, parang ganun. Kasi nga kaya ko sinabi yun, guys. Kasi yung character kasi itong tao na to itong si Zelensky, yung character niya, guys, mga kaibigan, na madali din siyang mauto. Madali siyang mauto. Sino pong umuto sa kanya? Amerikano. Di ba? Nauto siya ng Amerikano, kaya nga naggagera eh. So, syempre, kinabahan din ako. Baka mamaya ulitin din, gawin din kay Kuting yun. Syempre, alam mo naman si Kuting, uto-uto din. Parehong bangag eh. Di ba? Wala, di mangyari. Yan. Ay, si Lian Yarama. Shoutout lang ako sa mga staff ng Dry Goods Trading. Ano to? LI? Dry Goods Trading. Salamat ka po, Dinet. Ayan. Oy, thank you ha. You're welcome po, Lian Yarama. Oy, mga staff dyan sa sa LIA Dry or LI Dry Goods Trading. Mega love shoutout sa inyo dyan. Emmy Nishiyama. Good evening, Foodie. Oy, good evening sa iyo, Emmy. Melba Mendez, tama naman si Kapitan Dado, dapat siya talaga ang dapat mag-lead sa atin. Precious Palacio, like that. Miriam Dolkime. Good evening, Sir Foodie, watching from Siargao. Uy, mga taga Siargao, oh. Maulan ba dyan sa Siargao, Miriam? Maulan dito sa Maynila, eh. Mario Schwazen, magalang shout Elena Calapis. Almeror Abella, sinususpend lahat ng mga sinusumunod gusto ng gobyerno. Paano kasusunod ang labag sa batas? Yes, Almeror Abella, I agree. Sabi naman ni Elena Calapis, the funny thing is that we have lawless leadership full of imagination without action. Tama. Ang galing talaga ni Elena Calapis. Ayan po, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan sa mga hindi pa po nagtuslok dyan ha. Bukas po meron po tayong live ha. Friday po bukas. Naku, tayong God is Friday. Ang bilis ng oras. Ang bilis pala ng panahon. Grabe. No? Ay, maulan. Sabi ni Miriam, maulan daw.
O, ingat po kayo dyan ha, Miriam ha. Maulan din dito, grabe, lakas pa nga eh. Lani Amotorio, good evening everyone. Rolando Betito, kumusta ka na dyan, Rolando Betito? Bukas guys, kung wala kayong gagawin, wala kayong mga lakad ha. Kung wala kayong mga engagement, magkita-kita po tayo bukas ng Friday. Ayan, Friday na pala bukas. Thank God it's Friday. Ang bilis talaga ng panahon, grabe. malapit nang sumilip si Jose Marichan. Dan Pindot, Lucita Itom, thank you very much. Romeo Bacod, sir, sila nga mga mega investor ni Bangag, Pablo Escobar at Colombia, El Chapo at Mexico at Zelensky. Naku, mga ano yan, mga dabarkads. Rolando Petito, 736 likes. Ellen Goles, hi Pudinet, good evening. Yes po, dito umulan dito, God bless. Ay, umulan din dyan. Sir Pudi, umulan dito sa Siargao. Ayan, Rolando Petito, Teresa Nakamura, sana mapalitan ng gobyernong pagpapahirap sa taong bayan. Ang daming naghihirap at dumadami ang mga jobless kahit college grad. Napakahirap makapaghawak ng work. Grabe. Melba Mendez, pwede walang mga politiko na President, Vice President na lang. Dapat tatakbo ang President, alamin ang history ng buhay at mapatakbo na maayos ang Pinas. Yes, tama po yan, Melba Mendez. Mas maganda yan. Elpidio Orteza Jr., same feather flocks together, Zelensky and McCoy. Dabarkats nga eh. Meron alim, kung gusto mo yan ng lead, then go na siya. Alian naman, Cebu din, maulan. Maulan din sa Cebu. Super lakas ngayon, ni Rama. Malakas pala sa Cebu, guys, oh. Ingat kayo ha, mga taga Cebu. Saan ka banda sa Cebu, ano? Yarama? Betagal ba? May kalap shoutout Ellen Goles, Edwin Channel, sana Sir Foodin, makita natin si Sir Dado sa Maisig Rally. Si Sir Kapitan Dado kasi guys, hindi kasi siya ganyan, hindi siya sumasali sa ganyan. Iba kasi yung ano nila guys eh. Meron kasi silang, ayaw kasi niya ng politics. Janelle, player Nixie, Janelle S. Matugina, RIP. Anong RIP? Virginia Gregorio, dito ngayon lang tumila, ulan Sir Foodinet, ngayon lang nagkaroon ng internet Sir Food. Nawalan kayo ng internet? Okay, sige. Nakahabol sa live mo. Okay, at least nakahabol po kayo Virginia Gregorio. Maraming salamat ha, Virginia. Yan. RIP Jahas. Si Jahas palang RIP. Gulat ako, sinong RIP? Buta Galban, mega love shoutout Edwin Channel. Ayan. Edwin Channel, mega love shoutout daw. Iba kasi yung approach ni Kapitan Dado. More of kasi guys more of talaga siya, tao talaga siya. Ayaw niya ng mga politics, ayaw niya. Oo. 755 likes, Buta Galban, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan guys ha. Ay, mag-subscribe kayo ha. Walang bayad yan ha. Libre yan. Libre po mag-subscribe. Pindutin nyo guys. Pindutin nyo. Walang bayad. Yung mga bagong dating dyan. Yung mga bago nating mga bisita dyan. Pindut na kayo. Pindut na. Ayan. Maraming salamat. Saka wala pong bayad mag-likes guys ha. Huwag kayong mag-alala. Saka pwede nyo i-share ang video natin. Ayan. Para maraming makapanood. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo guys. May oras pa tayo. Bukas po ha, may live po tayo mga kaibigan. Magkita-kita po tayo Friday. Naku, Friday pa naman. Naku, pag Friday pa naman, may Friday nights. Siyempre, may mga gimmick yung iba dyan. Naku, baka konti lang yung tao bukas kasi may mga gimmick. Sa mga gumigimik ha, wag masyado ha. Kasi umuulan na. Mamaya, bahain kayo pag uwi, hindi na kayo makauwi. Mahulog kisa, sobrang kalasingan, yan sa mga bahain na lugar ha, mag-ingat-ingat po tayo guys ha. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan, may oras pa tayo guys. Sa mga gusto pang humabol dyan. Edward Hopefield Vlog, Aching in Japan. Ano Aching in Japan? Na-Aching in Japan? Galing ha. Virginia Gregorio, naka-like na po sir, Foodinet. Thank you very much ha, Virginia Gregorio. Sa mga hindi pa po nagtuslok dyan guys ha, Miriam Dolgime, watching from listening with your channel while working, making crunchy. Wow, making crunchy empanada.
Ang sarap naman yan, Miriam. Pang ano? Pang ano? Midnight snack? Becky naman! Miriam Dolgieme. Oh, crunchy empanada daw, guys, oh. Gumagawa daw si ano, oh, si Miriam. Becky naman! Ang sarap kayo ng empanada, no? Tagal ko na hindi nakakain ng empanada. Masarap ang empanada sa Cebu, eh. Meron kami nabibilan dun sa Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!